Hello po mga kababayan, kumusta po kayo? Magandang umaga, magandang gabi, tanghali at magandang hapon kung saan man po kayo ngayon. Mga kababayan, meron lang po akong reaksyonan patungkol nga dito sa, kung naalala nyo po, meron pong ipinost si Bato de la Rosa, mga kababayan, na isang AI-generated videos na mga estudyante nagre-react di umano at nakakaintindi daw. Sabi nga ni Bato sa kanyang post, buti pa ang mga kabataan nakakaintindi sa pangyayari. Na which is, nag-aaral pa nga lang naman. Ngunit mga kababayan, ito po ni-reaksyonan ng libu-libong netizen at samot-saring reaksyon ang kanilang binitawan doon sa post ni Bato na ito nga po ay AI-generated video. Na kung saan may possibility dito na ang gumawa ay supporter lang din ni Sarah. So ginamit lang ang kabataan at para masabi na buti pa ang kabataan, marunong mag-isip at nakakaintindi sa sitwasyon ng impeachment. Ngunit mga kababayan, ito po ay nabutasan. Bakit? Bakit na sinabing AI-generated video yan? Kasi ganito mga kababayan. Yun po kasing yun po kasing video na inilabas ay ganito po mga kababayan. Ipakita ko po sa inyo. Yung video po kasing nilabas ay ganito. Ito po siya. Hanapin ko lang mga kababayan ha. Ito po siya. Which is, mga kababayan, yung video po ay hindi po siya sa Pilipinas naganap. Kung nakita nyo po, hindi po siya sa Pilipinas ginanap mga kababayan. Yan po ay naganap sa Thailand. Kung nakita nyo dyan, yung naturang mga pasahiruan na sasakyan sa palengke ay tuk-tuk po. Nakita nyo yung binilugan dyan na parang tricycle. Ayan, nakita nyo. Ayan o. Tuk-tuk po yan, mga kababayan. Lakihan ko lang po Ayan. Kung nakita nyo po dito, wait lang. Ayan po mga kababayan, tuk-tuk po yan. Ayan, nasa likod ng bata. Ayan. Yung nasa likod ng bata, tuk-tuk. Nasa Thailand. Di ba? Nakita nyo? Nasa likod ng bata. Tuk-tuk po ito. Ayan o, tuk-tuk. So, ibig sabihin, wala pong tuk-tuk sa Pilipinas. At paano nangyari na ang isang bata na nag-react patungkol kay Sara Duterte sa impeachment ay taga-Thailand? Ini-edit lang po ito, mga kababayan. Taga-Thailand. At kung titignan nyo po, yung school badge niya ng university, ayan, kung makikita nyo po, yung school badge ng bata ay magkaiba at dalawa. Kung nakita nyo meron dito sa kanyang dibdib at meron din dito sa baba. So paano nangyari dyan? Paano nangyari at hindi natin masabing AI ito kung mismong yung badge ay palipat dalawang piraso. Meron sa taas, meron sa baba. At pangatlo, yung pangalan ng street. Ito mga kababayan. Para makita nyo. Yung pangalan ng street. Ang nakasulat po dyan ay Thailand word. Ayan, tuk-tuk. Ayan, tuk-tuk, yung school badge, at yung word na Thailand. So ngayon mga kababayan, marami pong nag-react sa mga sa itong naturang post ni Bato na ikaw po bilang isang senador, bakit ka po nagpo-post ng mga ganyan na AI generated po yan? Peke po yan. Ngayon mga kababayan, sumagot itong si Bato. Ang sagot ni Bato, mga kababayan, ito po. Ipakita ko sa inyo yung sagot ni Bato, mga kababayan. Ito si Bato. Sumagot po siya, mga kababayan. Ito po ang naturang sagot ni Bato. Ito po siya. Wait lang. Ay, nawala, mga kababayan. Pasensya na. Wait lang Bubuksan ko lang. Umpisahan natin to dito kay Bato at sumagot nga di umano si Bato. Tapos, tsaka natin puntahan yan si Baste. Ito po mga kababayan, ang sagot ni Bato dun sa naturang post. Kasi siya po ay pinuna. Siya po ay pinutakte at pinagpiestahan po ang kanyang post na AI generated na isang estudyanteng ginamit nila para sa impeachment ni Sara. Kung nakita nyo po, ayan po ang post ni Bato. Sinagot niya po yung mga netizen na binas siya.
Ang sabi ni Bato dito, I don't care if this post is AI generated or Manobo generated because I am not after the messenger. I am after the message. So please don't shoot the messenger without reading the message that he delivers. So wala daw pakialam si Bato kung ang post na ito ay AI generated or peke, gawa-gawa, or kung ano-ano pang imbento ng robot or internet or sa social media. Ang sabi ni Bato, mga kababayan, ganito po, wala siyang pakialam. Ang kailangan daw natin na pakialaman, yung mensahe daw ng bata. Bato, ang masasabi ko lang sa'yo, isa ka pong malaking tanga. Bakit? AI na nga, gawa-gawa lang, or sa madaling salita, robot lang, no? Inedit. Mukha ng Thailander student, nagsalita, pero, Filipino language. So, inedit lang. Ngayon, sasabihin mo, wala kang pakialam sa post kung AI o hindi. Wala kang pakialam kung totoo o hindi. Ang mahalaga ay yung mensahe ng bata. Peke na nga, tapos naniniwala ka. Okay lang sana kung pareho ka namin. Public figure ka. Senador ka pa. Dapat sa'yo manguna, modelo ka na iwasan mag-post ng mga ganyang peke at magpakalat ng mga fake news. Na which is, senador ka. Ngayon, ikaw pa, mismo pa simuno sa fake news? Wala, I don't care if this post is AI generated or Manobo generated because I am not after the messenger. I am after the message, so please don't shoot the messenger without reading the message that he delivers. Edit nga eh. Tanga ka. Buko dito mga kababayan, huwag kang magalit Bato, sinabihan kang tanga kasi tanga talaga ang tawag sa ganyan. Bukod dyan mga kababayan na tinawag ko siyang tanga, no? Meron pang isang tanga. Saan? Si Basti Duterte at si Bato, pariho po silang tanga. Bakit? Andito na si Basti, mga kababayan. And the liberals say, they have Gen Z supports. Come on. Sabi ni Basti. Ang sabi daw nitong mga dilawan, na lahat daw ng mga Gen Z or mga kabataan ay nakasuporta daw sa kay Mama Lenny, mga kakamping. So ngayon, asaan daw kayo mga kakamping kung mismong ang estudyante nagre-react at pinagtanggol daw si Sara? Basti, tanga na nga si Bato, dumagdag ka pa. Dalawa na kayong tanga. Yeah? AI generated nga eh. Peke nga eh. Kung ako pala ngayon, gagawa ako ng video. Tapos, i-edit ko, magsalita yung mga senior citizen. Sabihin ko, yung mga nagsalita, puro taga Davao. Mag-edit ako ngayon. Yung mga in-interview dyan sa Davao, tapos papalitan ko yung boses. At sasabihin nila, nagsisi nga kami na binuto namin si Basti kasi wala namang kwenta, wala namang ginawa sa baha. Maraming ang namatay, 93, 94 ang apektado sa leptospirosis. Dapat hindi na lang namin siya binuto. So kailangan ba namin paniwalaan yon, Basti, kahit AI generated yon? So, pwede ba naming sabihin, and the Davaoenos say, they have support from Dutertes or Dutertes supported by Davaoenos. Come on, gaganon din ako. So, paniwalaan na ba namin? Papaniwalaan mo na ba? Alam naman namin at alam mo naman na ni AI generated. Tanga na nga si Bato, dinagdagan mo pa, dalawa na kayong tanga. Diba? Alam mo, sa totoo lang mga kababayan, minsan, alam nyo, sa totoong itong mga DDS, ito talaga yung mga fake news fiddler eh. Kapag tayo gumawa ng fake news, nasisita nila. Bumubunganga sila. Sunod-sunod silang nagmumura. Pero kapag sila ang gumawa ng ka-fake newsan, simpatya ng taong bayan. Ang sabihin agad, wala akong pakialam kung ano yung AI generated na yan or Manobo generated na yan. Ang mahalaga ay pakinggan natin yung mensahe ng bata. Wow! Gawa-gawa lang po ng kapwa ninyo DDS yan. Kasi nga, DDS lang naman ang produkto or producer ng fake news.
Kaya nga binansagan kayo mga DDS fake news peddler eh. 'Di ba? Tapos dadagdagan mo pa. Tanga na nga si Bato, nagtatanga ka pa. Oh. So yun lang mga kababayan, si Basti at si Bato, parihong syunga, parihong tanga na naniniwala sa AI generated. Wala silang pakialam sa video, ang mahalaga yung mensahe sa video. Edit nga lang eh. Bogo ba kayo? Pag sinabi man naming si Digong namatay na, tapos may nagsalita yung ICC judge, i-edit namin, sabihin namin patay na si Digong, maniniwala kayo? Mga Duterte, mga DDS? 'Di ba? Hindi. Kayo-kayo na nga lang, naglulukuhan pa kayo. So yun lang. Alam mo, sa totoo lang, hindi na natin pwedeng makipagtalo sa mga DDS kasi bobo na nga, papatulan mo pa. Mapapareho tayong bobo sa mga putang inang yan. So yun lang. Maraming salamat. Bye-bye.